Mga idolo, isa ka sa lottery pick sa draft o ang number 1 overall pick sa NBA draft. Lahat ng spotlight nasa iyo, lahat ng expectation nasa balikat mo. Pero paglipas ng ilang taon, may isang player na pinili lang sa gitna ng draft class nyo o dulo ng draft na mas naging superstar kesa sa'yo. At ang mas masakit pa, may mga draft class na ang number 1 pick naging bust, habang ang napili sa same draft class ay naging MVP, champion, All-NBA player at future Hall of Famer. Kaya sa video na ito mga idolo, balikan natin ang bawat NBA draft mula 2010 hanggang 2026 at alamin kung sino ang worst pick at sino naman ang best pick sa bawat draft class. Stein was up at the level of the screen there. Not gonna let it just walk into his screen. Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell button para updated ka sa lahat ng NBA stories, history at basketball content. Pero bago natin simulan mga idolo, ang mga mababanggit kong player dito ay hango lang din sa akin mga na-research. Kaya huwag po kayong magagalit sa akin mga idolo ha. 2010 NBA draft, ang worst pick ay si Wesley Johnson, pang-apat sa draft class na yon. Malaki ang expectation kay Wesley Johnson matapos ang magandang college career niya sa Syracuse. Pero hindi niya naabot ang inaasahan ng Minnesota Timberwolves. Sa loob ng kanyang NBA career, naging role player lamang siya. At ang naging best pick nung taon na iyon ay si Paul George, pang-10 sa draft class na iyon. Ito ang isa sa pinakamalaking steal ng dekada. Mula Fresno State hanggang maging multiple-time All-Star, naging franchise player ng Indiana Pacers at isa sa pinakamagaling na two-way player sa kanyang generation. Para sa 2011 NBA draft, ang worst pick ay si Derek Williams. Second overall pick, akala ng marami magiging superstar siya, pero hindi siya naging consistent sa NBA. Nagpalipat-lipat siya ng team at hindi naabot ang kanyang potensyal. At ang best pick ng taon na iyon, si Kawhi Leonard, pang number 15 sa NBA draft. Ito ang pinakamalaking jackpot ng draft. 2-time NBA champion, 2-time finals MVP, defensive player of the year, isa sa pinakamagaling na two-way player sa kasaysayan. Steps in, triple teamed. Oh my goodness. The dance, one to finish, and this is Kawhi here. Pump fake, 3 players, no problem. 2012 NBA draft, ang worst pick si Thomas Robinson. 5th overall pick. Dominante siya sa Kansas, pero hirap siyang mag-adjust sa NBA. Mabilis siyang nawala ng malaking role sa liga. At ang best pick si Damian Lillard, pang number 6 naman. Sumunod lamang sa kanya, isa sa pinakamatinding clutch players, Rookie of the Year, maraming All-NBA selections, at naging mukha ng Portland Trail Blazers sa loob ng maraming taon. 2013 NBA draft, ang worst pick ay si Anthony Bennett, ang number 1 overall pick. Marahil ito na ang pinakakilalang draft bust sa modern NBA history. Nagulat maging siya mismo nang tawagin siyang number 1 overall pick. Hindi siya nagtagal sa NBA. Best pick, Giannis Antetokounmpo. Mula sa pagiging skinny teenager mula Greece, naging NBA champion, finals MVP, 2 times MVP, at isa sa pinakamahusay na player sa mundo. Escape and an even better pass for Giannis. Junior, much improved as a passer this year, just over 7 assists a game. Very unselfish play in transition. 2014 NBA draft, worst pick ay si Nick Stauskas. Ewan ko kung tama yung pagkakabigkas ko. 8th overall pick siya nung taon na yon. Kilalang shooter sa college, pero hindi naging consistent sa NBA. Best pick, Nikola Jokic, pang 41, at natutulog pa ang buong Serbia nung mapick siya sa NBA. Pinakamalaking steal sa modern NBA history to. Second round pick, multiple MVP, NBA champion, at posibleng isa sa pinakamahusay na center kailanman. 4-point play opportunity for Cam Johnson. 2015 NBA draft. Para sa taon na to, ang worst pick ay si Mario Hezonja. 5th overall pick, maraming hype, may confidence, pero hindi naging star. Best pick, Devin Booker yan mga idolo. 13th overall pick, isa sa pinakamahusay na scorers ng modern era.
multiple-time All-Star at naging franchise cornerstone ng Suns. 2016 NBA Draft. Ang worst pick ay si Dragan Bender, 4th overall pick, isa sa mga international prospect na hindi nag-workout at hindi niya naabot ang expectation. Best pick, si Jaylen Brown, 3rd overall pick, NBA champion, All-Star, isa sa pinakamahalagang two-way wings ng liga. 2017 NBA Draft. Ang worst pick, ang number 1 overall pick na si Markelle Fultz. May injury at shooting issues. Hindi naging franchise superstar na inaasahan. Best pick, Jason Tatum, 3rd overall pick. Multiple-time All-Star, All-NBA player, at isa sa pinakamagaling na scorers ng NBA. 2018 NBA Draft. Worst pick, Marvin Bagley III. 2nd overall pick, pinili bago si Luka Doncic. At iyon ang isa sa pinakamalaking draft mistakes, mga idolo. Ang best pick, ang 3rd overall pick na si Luka Doncic. Generational talent, multiple times All-NBA first team, MVP candidate taon-taon. 2019 NBA Draft. Ang worst pick si Jarrett Culver, 6th overall pick, mga idolo. Hindi nagkaroon ng inaasahang impact. Best pick, ang 2nd overall pick, mga idolo, na si Ja Morant, superstar athletic guard, face of the Grizzlies, isa sa pinaka-exciting players panoorin. 2020 NBA Draft. Ang worst pick si James Wiseman, 2nd overall pick, mga idolo, maraming injuries, hindi naging franchise center. Best pick, Tyrese Haliburton, 12 overall pick lang nung taon na yon. Elite playmaker, All-Star, at isa sa pinakamahusay na point guards ngayon. 2021 NBA Draft. Worst pick, Josh Primo, 12 overall pick, mga idolo. Hindi naging matagumpay ang kanyang NBA journey. Best pick, si Alperen Sengun, 16th overall pick nung taon na yon, mga idolo. Isa sa pinakamahusay na yung centers ngayon. At naikukumpara pa kay Nikola Jokic. Pareho silang offensive genius, future superstar potential. 2022 NBA Draft. Worst pick, Johnny Davis, 10th overall pick, mga idolo. Hindi nakaabot sa expectation. Ang best pick dito, syempre ang number 1, Paolo Banchero. Rare case to, mga idolo, kung saan ang number 1 pick din ang best player, Rookie of the Year, franchise superstar ng Orlando. He's now 7 of 10 from the field. 2023 NBA Draft. Para sa akin, ang worst pick dito, si Scoot Henderson. Sa ngayon ha, pero hindi pa natin masasabing bust, mga idolo. Pero base sa unang mga season niya, hindi pa niya naaabot ang inaasahang level. Best pick, syempre ang number 1 overall pick na si Victor Wembanyama. Generational talent, future MVP candidate, potential future face of the NBA. (2024) NBA Draft. Too early to judge to, mga idolo. Pero sa ngayon, ang best pick para sa akin si Stephon Castle. Nagpakita agad ng malaking potensyal. Worst pick, too early pa to, hindi ko masabi, mga idolo. And this elbow is above the rim. At para sa 2025 NBA Draft, napakaaga pa para husgahan. Pero maraming eksperto ang mataas ang tingin kina Cooper Flag at Dylan Harper. Abangan natin yan, mga idolo. Para naman sa 2026 NBA Draft, hindi pa natin alam kung sino ang magiging boss. Hindi rin natin alam kung sino ang magiging susunod na Jokic o Giannis. At dito papasok ang magic ng NBA Draft. Mga idolo, nakakatuwang isipin na hindi sapat ang pagiging number 1 pick para maging superstar ka. May mga pagkakataon na ang mga tunay na alamat ay nagmumula sa late first round. Minsan second round pa, tulad ni na Jokic, Giannis, Kawhi, at Damian Lillard. Pinapatunayan nila ang tagumpay ay hindi nakabase sa draft position. Nasa sipag, tiyaga at tamang pagkakataon ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like ang video at i-share ito sa mga kaibigan mong NBA fans. Comment down below, sino para sa inyo ang pinakamalaking draft steal sa NBA history? Jokic ba, Giannis, Kawhi o may iba pa kayong naiisip? At kung gusto nyo pa ng NBA history, player stories at basketball documentaries, siguraduhin nakasubscribe kayo sa channel. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlights and Sports. Maraming salamat, mga ka-sports. Parang may mali na naman ah.
Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.